if this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Matapang na sinabi ni Congressman Marcoleta na kapag napatunayan na si Speaker Romualdez ang nasa likod at nagpondo sa People's Initiative ay siya mismo ang gagawa ng aksyon para matanggal at masibak ito sa pwesto. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig ng Senate Committee on Electrical Reforms and People's Participation, nagbitaw na agad ng maaangang na salita ang chairperson ng committee na si Senator Amy Marcos. Dito pinatamaan ang presidential sister. Ang anyay nagsabing walang paki ang Senado sa usapin ng People's Initiative. Matatandaan na binatikos kamakailan ni House Speaker Martin Romualdez ang Senado at sinabing walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Dahil wala kayong pakialam sa PI, wala kayong pakialam sa PI, wala kayong pakialam sa PI. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Dito nagpalabas din ang senadora ng mga video mula sa mga ulat ng iba't ibang news outlets kaugnay ng mga residente na pumirma sa signature forms kapalit ang ayuda. Ganon din ang ilang panayam kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Ilang testigo rin ang ipresenta sa komite mula sa iba't ibang lokalidad gaya ng Quezon City na pinangakuan ng ayuda, pero kinwestiyon ni Representative Rodante Marcoleta kung bakit nagtatago ang mga pagkakakilanlan ng mga testigo. Sagot naman ng mga testigo, natatakot silang mabalikan ng mga taga-barangay na nasa likod ng pagpapapirma sa kanila. Sinoplak naman ni Senator Juan Miguel Zubiri si Marcoleta na dapat daw protektahan ang identity ng mga testigo at nilinaw na pinapayagan naman ito ng rules ng Senado. Tinayak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga testigo ang kanilang seguridad at kakausapin ang pambansang pulisya para bigyan sila ng proteksyon. Bahagya namang nagpalita ng salita ang ilang senador at si Representative Marcoleta kaugnay ng charter change, dahilan para ipaalala ni Senator Marcos na hindi dapat hijackin ang pagdinig. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, dapat nga ba natanggalin ni PBBM si Speaker Romualdez? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Pero, yes, Madam Chair. Pero Yes, wala I po think tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, No one is forcing, Senator. precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's And right. changing the natural meaning of that section, That's Madam correct. Chair. So that's And that. with all due Yan respect yung flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, if I Right may. now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us Correct. proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes po, Senator. Madam Chair, Salamat, Madam Chair. Senate President, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. Can I be I've been recognized, Madam acknowledged Chair? by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, may I proceed, Madam Chair? Madam Chair. May I proceed, Madam Madam Chair. Chair? I'm sorry, Chair. I It's thought all right. the congressman Madam was Chair, point of order. escaping. No.
Yes, Thank you, Madam Senator Chair. Ontiveros. He should Thank listen you, to Madam us. Chair. Raising a point should of listen order, to us. Madam Chair. Madam Chair, if I may proceed. I've been acknowledged already. 500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats at 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero halimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony about out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Pag sinasabi ng Senate, well, ang dami pong ano eh. Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap lang, mag-meet lang po tayo. Dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita. Kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Ako po'y gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic chacha. And nagbabago po yung composition ng Senado at pareho na rin sa lower house, nagbabago rin yung composition. So hindi po rin masabi na kung nag-oppose sila ngayon, mag-oppose na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa chacha. Kami po, nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang iparating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-chacha rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, Thank you po. we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam nag-meet. Chair, as Senate President, as the leader of this institution,
I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the Yes. privileged speech I heard by no. one of you. No. I'd like They're to correct now- misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, we're veering away from the topic here. But really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents dyan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Pero hindi. It's a very simple question to vote as one, but it is full of hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So, yun lamang po, Madam Chair. I just want to put for the record, we have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President, and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me this yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again. The President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the floor on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Yun Madam lamang Chair. po. Yun lamang po. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened Senator intently to the Escudero. distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. While I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have 2 excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri. This will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our numerous resource persons who took the time out to be with us this morning. With the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Marcoleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po Well yung taken totoo. po. Pag-usapan natin. So, maaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then Marami pag-usapan pong natin magpoprotesta kung dyan. voting Pero hayaan na separately po natin or at voting bigyan natin jointly. ng ibang But let pagkakataon. the process to proceed. Yung Tama. mag-meet lang tayo, napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you. Thank you po. Thank you, Congressman Marcoleta. Well taken. We will certainly consider that at the earliest possible opportunity. In the meantime, if you will allow me to proceed to the witness na nakapag-oath nung nasa kabilang kwarto, eto nga, may idadagdag ka pa. Sabi mo, ang ginagamit na pangalan yung Pangulo. Na laging sinasabi, ang utos ng... Kaya daw may deadline pa. Tama po ba? Opo. Okay, may idadagdag ka pa ba? Wala na po. Wala na po. Okay, maraming salamat. At mawalang galang, pwede ka nang umalis, pero mawalang galang. Bago po tayo pumunta sa pirma, may 5 witness, mabilis lang. Mabilis lang po, taga Bukidnon, para ipaalam sa lahat na ito ay ginaganap sa buong
kapulungan. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao, kinalat talaga itong mga form na ito. So maraming salamat sa ating testigo at tawagin natin yung mga taga Bukidnon. Kapitan ninyo, hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya, ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw. Galing po sa LGU, Galing sa mayor or sa congressman? sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Ano po naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin kaya ayoko pong pumirma. Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa. Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila ayuda kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama, trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko, hindi ko po alam kung nililista ko. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yon dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ni BBM. Utos yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yun? Hindi ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad nun. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal, Opo. mga opisyal, babalikan ka dyan sa lugar ninyo. Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person.
just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing. Yes, I think motions were received, and It was rolled certainly by- we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad. Although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas. Okay. Madam Chair,